Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung ano yung pananagutan kapag yung milyong-milyong pisong benepisyo na, alam mo na ibigay sa mga empleyado ng gobyerno, lumabas pala na walang sapat na legal na basehan? Kaninong responsibilidad ba talaga na ibalik yung pera? Sa mga opisyal ba na pumirma o dun sa mga mismong nakatanggap? Ngayon, susuriin natin ang isang mahalagang kaso mula sa Korte Suprema, Social Security System versus Commission on Audit. Ito yung GR number 244336 na may petsang October 6, 2020. Aalamin natin kung bakit ipinag-utos na ibalik yung mahigit 9 million pesos na Collective Negotiation Agreement o CNA incentives na ipinamigay doon sa mga empleyado ng SSS Western Mindanao Division, yung SSSWMD, mula 2005 hanggang 2008. Ang layunin natin dito ay himayin yung mga dahilan ng COA at syempre, yung naging hatol ng Korte Suprema, kung sino ba talaga ang dapat managot. Okay, umpisahan natin sa mga pangyayari. Itong SSSWM, namigay sila ng 9,333,319 pesos and 66 centavos. Grabe, laki. Bilang CNA incentives ito sa kanilang mga rank and file na empleyado sa loob ng 4 na taon pa man din. Ang ginamit daw nilang basehan ay isang Supplemental CNA or SSS Commission Resolution number 183. Pero dito na nga nagkaproblema nung na-disallow ito ng Commission on Audit. Ibig sabihin, sinabi ng COA na hindi tama o parang illegal yung paggastos na yon. Tama ka. At hindi lang isa yung nakitang problema ng COA. Actually, marami. Pero siguro yung kinakamabigat napatunayan ng COA Regional Office at saka ng COA Commission Proper, yung COACP, na hindi pala umiiral o non-existent yung sinasabing SSS Resolution number 183 na yan. Ha? Teka, non-existent. Oo. Walang maipakitang kopya ang SSS kahit saan hanapin sa records nila. So yun yung isang malaking red flag agad. Wow! Paano nagamit na basehan sa paglabas ng milyones kung non-existent pala yung mismong resolution? Di ba dapat yun yung unang-unang sinisigurado? Parang ang basic nun, di ba? Yan nga yung isang malaking tanong doon sa proseso nila. At bukod pa dyan, natuklasan din na wala mismong provision dun sa existing na CNA nila. Yung kasunduan ng SSS at ng union, yung ACGS, para sa mga taong 2005-2008, walang nakalagay doon na nagpapahintulot sa cash incentive na ito. So direktang paglabag ito sa Section 5.1 ng DBM Budget Circular No. 2006-1. Kasi sinasabi doon na dapat nakasaad mismo sa aprobadong CNA o kaya sa isang supplement nito yung ganitong klasing benepisyo. So dalawa na agad. Wala sa mismong sunduan, tapos yung sinasabing basehang resolusyon, hindi mahanap o wala talaga. Talagang questionable yung pundasyon, ano? May mga iba pa bang rules na hindi nasunod? Oo, marami pa. Marami pa actually. Halimbawa, yung Section 5.6.1 ng DBMBC No. 2006-1, nalabag din yun kasi fixed 20,000 yung binigay nila kada empleyado. Okay. Malinaw kasi sa circular na ang CNA incentive dapat nakadepende yan sa aktwal na savings ng ahensya. Hindi siya pwedeng predetermined na halaga lang. Hindi pwedeng naka-fix na agad. Oo, hindi pwede. Tapos, pati yung Section 5.7 na nagsasabing dapat one-time payment lang ito at saka dapat after year-end pa ibigay, hindi rin sunod. Kasi parang ginawa nilang regular yata o basta hindi one-time. At hindi lang yan, meron pa. Nilabag din nila yung Section 6.1.3. Ito yung tungkol sa tamang paghahati ng savings. Dito kasi sa kaso, ginamit nila yung 80% ng savings para sa incentives. 80%? Oo, 80%. Samantalang ang patakaran nagsasabi na maximum na 50% lang ang pwedeng mapunta sa CNA incentive. Yung 30% dapat para sa pagpapabuti ng working conditions o kaya additional incentive pa. At yung 20% dapat ibalik sa ahensya o sa National Treasury. So malayo talaga sa kodigo.
Grabe, parang sunod-sunod na paglabag sa mga financial rules and regulations, hindi lang DBM circulars, di ba? May sinabi ka pa kanina. Meron pa, oo. Pati yung PSLMC Resolution Number 2, Series of 2003. Ito yung nagtatakda ng mga kondisyon para makapagbigay ng CNA incentives ang mga GOCs like SSS. Hindi rin nasunod. Ano yung mga kondisyon doon na hindi nasunod? Halimbawa, hindi na patinayan ng SSS na naapot nila yung target operating income nila. In fact, may 2 taon pa nga, 2005 at 2007, na hindi sila umabot sa target. Tapos, wala ring ebidensya na yung pondo galing nga sa cost-cutting measures lang. At yung pag-remit ng tamang dividendo sa National Treasury mukhang questionable din. Hay nako. Malinaw na talaga yung basehan ng COA sa pagdisalaw. Ngayon, punta tayo doon sa naging mainit na usapin. Sino ang dapat magsauli ng pera? Kasi yung COA Commission proper, ang desisyon nila, pinanagot lang nila yung mga approving and certifying officers. Tapos yung mga empleyadong tumanggap, absuelto. Ito yung dahilan kaya umankyat pa sa Korte Suprema. Tama? Ano ang naging desisyon doon? Oo, tama. Dito na nga pumasok yung very important ruling ng Korte Suprema at binago nila yung desisyon ng COACP. Ginamit ng Korte dito yung landmark case na Madera v. COA ng 2020. Ito yung naglatag ng parang mas malinaw na rules ngayon sa pagsasauli ng mga disallowed amounts. Ano yung sabi sa Madera na in-apply dito? Ayon sa korte, una, tama ang COA, valid yung disallowance. Pangalawa, at ito yung pinaka-critical na pagbabago, parehong may pananagutan, hindi lang yung mga opisyal na nag-aproba, kundi pati yung mga empleyadong nakatanggap ng incentives. Pareho na pala. Oo, pareho. Yung mga opisyal, sinabi ng korte na sila ay liable jointly and severally pa nga. Dahil sa gross negligence, nakatumbas na raw ng bad faith. Kasi sobrang linaw daw na binaliwala nila yung napakaraming rules, yung DBM BSC 26-1, yung PSLMC Res No. 2, tapos umasa pa sila sa isang resolution na yun na, hindi naman pala totoo o umiiral. So nawala na yung presumption of good faith nila dahil doon? Exactly, dahil sa gross negligence nila. Tapos, yung mga empleyado naman, kahit sabihin nating passive recipients lang sila, kailangan pa ring magbalik. Ang basihan dito ay yung legal principle ng solusyo in DBT. Ano yung solution in DBT ulit? Ito yung legal na obligasyon na isauli mo ang isang bagay na natanggap mo nang wala ka namang karapatan dahil nagkamali lang ng bigay or walang basehan. At kasama na rin dyan yung prinsipyo ng unjust enrichment. Yung parang pagyayaman mo ng hindi makatarungan sa kapinsalaan ng iba, in this case, yung pondo ng gobyerno. Gets ko. Sinabi pa ng korte na hindi raw applicable dito yung mga usual na exceptions na pwedeng mag-exempt sa mga empleyado sa pagsasauli. Ibig sabihin, yung dating naririnig nating katuwiran na, ay tumanggap lang naman ako, wala akong kinalaman sa approval niyan, hindi na pala basta-basta uubra ngayon. Lalo na pagkatapos niyang Madera ruling na yan. Parang mas mahigpit na yung pananaw ngayon sa responsibilidad nung nakinabang. Eksakto. Mas binibigyang diin na ngayon na yung mismong pagtanggap mo ng pondo ng bayan na hindi naman pala dapat para sa'yo ay may kaakibat na responsibilidad na isauli yon. Maliban na lang, syempre, kung mapapatunayan mong pasok ka doon sa mga very specific exceptions na itinatakda mismo ng Korte Suprema. Okay, so para luminaw sa mga tagapakinig natin, buudin natin yung mga pangunahing aral mula sa kasong ito. Una, napakahalaga na ang anumang benepisyo o gastusin ng gobyerno ay dapat may malinaw, balido at umiiral talaga na legal na basehan. Hindi pwedeng nakasanayan na lang o ginagawa naman ng iba. Kailangan sumunod sa lahat ng auditing rules and regulations. Mahigpit yan. Pag-aproba ng milyong-milyong piso base sa isang dokumento, yun nga, hindi pala umiiral o non-existent, malinaw na indikasyon yan ng kapabayaan
at pwedeng ituring na gross negligence or even bad faith. At yan ay matibay na basehan para sa pananagutan ng mga opisyal involved. At ito siguro yung pinakamahalagang takeaway dahil sa Madera Doctrine. Hindi na automatic na ligtas yung mga empleyadong nakatanggap lang ng benepisyo. Ang prinsipyo ng solution indemnity at unjust enrichment ang mangingibabaw, kaya't may obligasyon silang magbalik, maliban na lang ulitin natin kung mapapatunayan sakop sila ng mga exceptions na kinikilala ng batas at jurisprudensya. Okay, bilang pangwakas, iiwan namin sa iyo itong isang tanong para sa iyang pagmumuni-muni. Gaano kaya kalawak, sa tingin mo, ang problema ng mga benepisyong ipinamimigay gamit ang pondo ng bayan na kulang o walang sapat na legal na batayan? At bukod sa post-audit ng COA, ano pa kayang mga sistema o mekanismo ang maaring mas epektibong magsiguro ng accountability at tamang paggamit ng pera ng taong bayan mula sa simula pa lang? Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating pagsusuri.